Magandang umaga po. Ako po si Paul Ocampo, ang content creator po ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay naninirahan dito sa bansang United Kingdom of Great Britain. Nandito po ako sa England at ako po ay almost 17 years na ditong nakatira. Ngayon po, ito pong mga nakaraang buwan, nasabi ko na po sa aking mga nakaraang vlog na ang aking ina po ay pumanaw na. Kaya sa aking pong last content, ang natatandaan ko po ay pinag-usapan po natin yung nagparamdam ang aking ina at napanaginipan ko po siya. Ngayon po, nakabalik na po ako ng UK. Nandito na po ako. Ito po ang kwarto ng aking anak. At dito muna po ako nag-set up ng aking editing suite. Although hindi naman siya mukhang editing suite, na mukha siyang kwarto eh. Andun po sa likod ang aking munting altar para sa aking ina. At for the meantime, ang anak ko po ay nandyan sa Pilipinas at dyan na muna siya at wala naman kasi siyang ginagawa dito sa UK. Kaya nag-decide kami ni Twinkle na padala muna siya doon para magbantay sa aking mga binan na may edad na rin. Sila po ay 84 and 85 years old na. Kaya ang anak ko muna ang titingin sa kanila. So, ngayon pong nakabalik na ako, alam niyo na, panibagong challenge na naman kasi 4 na buwan akong nandoon sa Pilipinas at malaki din ang pagbabago no, na ginawa sa akin noon, lalo na nung namatay ang aking ina. Sa Pilipinas, siyempre mainit, lagi kang pinapawisan. Dito naman, pagdating mo pa lang giginawin ka na at siguradong hindi ka papawisan. Sa Pilipinas, masarap ang pagkain, madaling umorder, lalo na kung mag-grab ka lang. Napakamura ng pagkain, napakamura ng fast food. Dito, pagka mag-order ka ng online o delivery, mag-prepare ka na ng 20 pounds or i-convert natin yan ay nasa 1,400 pesos. Para sa isang order lang yun McDonald's lang yan or KFC. Hindi pa yan yung mga sinasabi natin talagang mas masasarap na pagkain. Doon kahit madaling araw na pag nagutom ako order lang ako sa Grab 500 pesos or minsan less than pa. Dati nga, umorder pa ako ng Jollibee. Isang katutak na pagkain. Meron na akong 2 pieces of chicken. Meron pa akong yung burger. Meron pa akong spaghetti. 2 rice. Inabot lang ako ng less than 700. Kaya, malaking pagbabago. Saka dito, pagdating ko pa lang dito napaka-aga ng dumalim. Usually stress pa lang madilim na. Hindi pa naman gabi pero madilim na. Nag-adjust na rin ang oras kasi may daylight saving time dito. Kaya nag+1 na ang oras dito sa UK. Syempre lahat ng bagay dito sa UK masasabi mo may in order, di ba? Pati pag-intay sa bus, may oras yan, lahat. Na hindi ko na nakasanayan kasi 4 na buwan ako nandiyan sa Pilipinas Kaya adjust muna tayo dito. Ngayon, ang naiisip ko lang is sinabi ko nga sa inyo, sa mga susunod na araw o linggo, ako po ay gagawa pa rin ng mga content para sa aking ina. Lahat ng mga memories ko sa kanya, lahat ng mga bagay-bagay na pinagawayan namin,
tampuhan namin or mga bagay-bagay ba na nagbibigay sa akin ng inspirasyon sa aking mama, ikikwento ko po sa inyo. At nasimulan ko na po yan nung nagparamdam siya at panaginipan ko siya. At ang susunod ko pong video sa inyo ay yung paano po niya ako sinagip sa kapahamakan. How did she save me from a great trouble? At ang trouble na to ay muntik na po kung mag-gur. Sa sobrang lungkot ko at sa sobrang pagkakagulo ng aking isipan nung ako po ay kabataan pa. So, abangan po nyo yun. At ang susunod po doon ay yung paano naman po kami binuhay ng aming ina nung namatay ang aming ama. Nasabi ko na nga po sa inyo, noong 1985 namatay ang aking tatay at medyo ginhawa po kami sa buhay noon nung mabubuhay pa siya, pero nung namatay siya, santamukak na problema ang nangyari sa amin. Dahil ang aking ina ay nakatapos lang po ng grade 6 at hindi po siya nakapag high school, kaya nahirapan po siya. Kung sa trabaho, mahihirapan talaga siya makahanap ng trabaho, kaya binuhay niya po kami sa pamamagitan ng mga maliliit na negosyo, kumbaga mga side hustle, pagtitinda ng lupa, ganyan. Ikikwento ko po sa inyo lahat yun kung paano po niya ginawang maginhawa ang buhay namin kahit hirap na hirap siya. Masasabi kong guminhawa kasi pagkatas ng pagkamatay ng tatay ko ang hirap ng buhay. Kaya mga after 5 years, medyo umokay na kami na pag-aral na kaming lahat. Tuloy-tuloy ang pag-aaral namin, although hindi po ako nagtapos. Ako lang ang hindi nakatapos sa aming tatlo. Kaya alam ko, regret ng nanay ko yun at hindi ko naman pwede siyang sisihin doon. Sarili ko na yun. Kasi alam mo na, pagka nakatikim ka na ng pera, di ba? At malaki ang perang natikma mo sa trabahong yun, may possibility talagang hihinto ka sa pag-aaral. Kaya abangan po nyo yan. At sa susunod na sabihin ko lang po sa inyo sa ibang araw kung ano pa po mga pwede pa natin pag-usapan. Kaya po ako po ay natutuwa at kahit papano may nanonood po ng aking mga litanya sa aking pumanaw na ina. At sana po maging inspirasyon ninyo to na lalong mahalin nyo ang inyong nanay at bigyan siya ng halaga, lalo na kayong mga nasa ibang bansa na katulad ko. Napakahirap ng maging OFW o migranteng Pinoy, di ba? Kailangan mo mag-abroad para lang bigyan mo ng ginhawa ang pamilya mo. Pero in a sense, iniiwan mo din pamilya mo. Lalo na kayong mga nagsa-Saudi, nagdo-Dubai, di ba? Na Singapore o hindi halos nyo makuha yung pamilya nyo Mas mahirap yun sa akin, sa lagay ko, asawa kong kumuha sa akin Dinala niya ako dito kasama anak ko. Pero sa mga ibang Pilipino na nasa abroad, ang una mong maiiwan yung first immediate family mo, yung pamilya mo, yung magulang mo, nanay, tatay mo. Sa lagay ko ang nanay ko. Kaya napakalungkot ko po talaga nung namatay siya kasi nag-i-start pa lang po ang bumawi sa kanya Kaso wala. Kinuha siya ni Lord. Kaya napakalungkot po sa akin. Hirap na hirap po kung maka-move on. Kasi excited ako na umuwi na taon-taon Kasi 6 years or 7 years from now, gusto ko na talagang bumalik sa Pilipinas. Ayoko na dito, lalo na ngayon na ang mga puti, medyo mayroon na silang racist feeling sa mga hindi taga rito. Kahit pa legal ka or illegal migrant ka, ang tingin nila sa'yo ikaw ang umaabuso sa kanilang bansa.
Pero set aside, mahal ko pa rin ang United Kingdom kasi siya ang nagbigay ng opportunity sa akin para guminhawa at magbigay din ng pagkakataon para ma-develop ko ang sarili ko. Kasi hindi naman ako magiging ganito, open-minded or take responsibility kahit papano at nag-iisip ng mga bagay-bagay na dapat tamang gawin. Hindi katulad nung araw na nasa Pilipinas ako suntok sa hangin Diba? Walang plano, walang ano. Ngayon, ang United Kingdom, pwede kong masabi ang nagbigay ng direksyon sa akin. At nakita ko kung paano tumakbo ang bansang ito. Na kahit paano nagkakagulo ngayon, nagkakaroon ng problema at nagsisisian, malaki ang tinulong sa akin ng bansang ito para magbago ang aking kaisipan tungo sa buhay-buhay. Kaya yun na masasabi ko na kayong mga nasa ibang bansa at may mga magulang pa kayo, mahalin ninyo, puntahan ninyo, di ba? Saka huwag kayong magmalaki. May mga kilala nga ako, napakayabang masyadong maangas sa mga magulang nila. Punta lang dito sa United Kingdom, kala mo kung sino na. Kaya balikan ninyo mga magulang nyo, tatay nyo, nanay nyo. Ako sa case ko, nanay ko. Hindi ako nakabawi. Hirap ng buhay ko dito Totoo lang, wala naman ako sasakyan, wala akong bahay, nangungupahan pa rin ako ngayon. Yung mga kaibigan ko, they were judging me, di ba? Bakit? Ang tagal-tagal ko na dito, hindi ako nakabili ng bahay. Hindi nga Hindi nga ako nakabili kasi nga, kulang ang pera ko. Yung mga sa iba sa inyo, maagang dumating dito, noong time na yun, maliit pa ang down payment. Akala naman ninyo kung sino na kayo, nakabili na kayo ng bahay dito sa UK. Na-maintain ba ninyo yung bahay ninyo? Yun lang ang tanong ko. Kaya, wala yan Alam mo dito, material dito sa UK. Pagka may ganito ka, may ganyan ka, bongga ka. Kailangan, naka-Louis Vuitton ka. Diba? Kaya ayoko na dito. Walang matinong kaibigan dito sa UK. Mas masaya pa talaga sa Pilipinas. Kung ako lang papipiliin nung araw, hindi na ako pumunta dito. Pero dahil nandito pamilya ko, pumunta ako dito. Salamat naman at hindi dahil sa mga Pilipino, kundi dahil sa United Kingdom, nagbago ang aking pananaw sa buhay. Kaya ulitin ko sa inyong mga nasa ibang bansa, lalo na yung iniwan ng mga magulang para magkipagsapalaran sa abroad para lang kumita dahil mahirap kumita ng pera sa Pilipinas. Huwag ninyong kalimutan ang mga magulang ninyo. Ang mga magulang ninyo na nag-alaga sa inyo, nagmahal sa inyo na maliliit pa kayo. At kung meron ka mang mga sama ng loob sa magulang mo, sa nanay mo lalo na, patawarin mo na siya. Kalimutan mo na yan. O ikaw naman ang humingi ng patawad sa kanya kung may kasalanan kang ginawa. Kaya yun na lang muna at marami pong salamat sa inyo. At sa susunod po, abangan po ninyo yun post ko na content ko po tungkol sa paano po ako sinagip ng aking magulang sa kapamakan ng aking ina pala. Paano po niya ako sinagip sa moment na nag-iisa ako, na wala akong walang magkalinga o walang umalalay sa akin, doon siya dumating. Kaya marami pong salamat ulit. Ito po si Paul Ocampo ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK.
Good night, good morning, and God bless.